Okay. Hello, good afternoon. Sana naririnig po ako. Well, this is just my time to discuss the three approaches, methods in teaching reading. Sabi ko nga nung una, yung phonetic method, yung whole word approach, tsaka yung language experience approach. Diba? So, unahin po muna natin yung language experience approach. Kung tatanungin nyo kung among the three, alin ba yung mas gusto ko? Eh, actually, mhm. Actually, yun pong aking mas gusto sa tatlong approach niyan is the phonetic approach. Bakit gusto ko yung phonetic approach? Kaya ko po gusto yung phonetic approach, it's because nade-decode ng bata. So, tsaka ko na i-discuss lengthily yung phonetic approach. Unahin muna natin yung language experience approach. Kasi po, yung language experience approach actually, hello Janet, magandang hapon. Yung language experience approach in teaching how to read, mas ginagamit po ito sa mga mas may edad na. Yung medyo nakakabasa na, kaya lang may difficulty. Ginagamit yung language experience approach. Pero kung mga toddlers, 4, 5, 6, 7 ang tuturuan yung mag-read, hindi ko ina-advise yung language experience approach. Bakit? Kasi usually dito, ang ginagamit natin ay yung mga experience ng mga bata, yung interest nila. Hi, June. Yung interest nila, yun yung ginagamit natin ng mga words na gagaling sa mga bata dun sa language experience approach. So, hindi ko ina-advise na ituro yung method na yun para sa 4, 5, 6, and 7 years old. Mas okay siya na gamitin dun sa mga mas nakakaintindi ng bumasa pero nahihirapan. Yun yung approach na pwede sa kanila. Pero sa mga toddlers, 4, 5, 6 hanggang 7, hindi ko ina-advise yung language experience approach. Halimbawa, sa language experience approach, gagamitin mo yung makikipagkwentuhan ka muna as a teacher. Sa school kasi namin before, meron kaming individual approach kasi in teaching. Kapag may difficulty ang bata, extra time yun eh. Okay? And extra effort din ng teacher yon. So, yun yung strategy namin para turuan ang mga bata really how to read kapag may difficulty. Even po yung mga grades 3, 4, 5. Actually, nagkaroon ako ng estudyante na ganun, may difficulty sa pagbabasa na may edad na siya. May difficulty siya sa pagbabasa. Pero the problem is, hindi siya masyadong na-assess before nung bata siya sa pagbabasa. Dapat kasi may evaluation talaga. So, yung language experience approach, sabi ko nga, kung mga grade 3, 4, 5, yan pataas, pwede natin gamitin ito kasi ang gagawin kasi natin dito sa language experience approach, ikakapitalize natin kung ano yung mga interest ng bata at saka yung experience nila. Tapos, kung ano yung mga experience nila na yun, na nire-reflect natin into written words. Okay? Matututunan din nila, ituturo kasi natin sa kanila na yung mga spoken words na can also be written and later on can be read. Ganun po yung language experience approach. So, hindi po advisable sa toddler itong language experience approach. Para sa akin, nung nagtuturo ako, hindi ko ginagamit siya. Mas gamit na gamit ko yung phonetic approach, yung phonetic method. Si Teacher Juna, nanonood. Nakakaya naman, Teacher Juna, baka mali yung sinasabi ko. Correct mo ko, ha. So, yun po yun. Yung sa ating language experience approach. Halimbawa, nagkukwentuhan kayo, di ba? May difficulty yung estudyante mo. O sige, syempre, i-entice mo yung interest niya kung nasa yung interest niya. Tatanungin mo siya ng mga experiences niya, saan siya nagpunta, ano yung ginawa niya. From there, kung ano yung mga words na napipick up mo sa kanya, isusulat natin yun. Okay? Pag sinulat natin, halimbawa, nagsuwento siya na, I went to the market. So, halimbawa, pick up natin yung went. Went. Okay, susulat natin ngayon yung went. Ewan ko po kung magiging tama ang pagbasa nyo rito. Nakikita ba? Ayan, went. Baliktad ba? Went. W-E-N-T. So, went. Susulat ko yung went. Diba? As a teacher kasi, ako yung magiging guide eh. Diba?
kung paano niya babasahin yung mga yan. Siyempre, sabi ko nga, kung 3, 4, 5, 6 na to, somehow may alam na silang basahin. Pero kung meron silang difficulty, makikita mo ngayon. So, itong went na to, isusulat ko. Tapos, ipapabasa ko sa kanya kung ano yung sinulat ko na galing dun sa kwentuhan namin. Diba? Pag hindi niya nabasa, ibig sabihin po, may difficulty siya. Diba? So, yun yung 3, 4, 5, grade 3, 4, 5, and so on. Okay? Ito po yung sinasabi ko ay tungkol sa language experience approach. Okay po? Yan, ito pong dinidiscuss ko ay tungkol sa language experience approach. Ito po yung third method. Okay? Inumpisahan ko sa third method, yung sinabi ko kahapon na 3 method. Ito po yung pangatlong method na hindi ko ina-advise again sa toddler. Okay? Mas advisable po ito sa mga malalaki na, grade 3, grade 4, may mga difficulties lang sa pagbabasa. Okay, yung language experience approach. So, ibig sabihin, pag hindi niya nabasa ito, hello po, Ms. Zel Torres, ibig sabihin, pag hindi po niya nabasa itong went na to, sinasabi lang niya, pero hindi niya recognize yung word. So, doon po papasok na ituturo niyo sa kanya, paano basahin itong word na to. Okay? Merong ibang teacher sa language experience approach, ang ginagawa nila, bago ipabasa yung word na galing din doon, okay? Galing doon sa sinabi ng estudyante, pinapakopya muna yung word. Pinapakopya. So, ipapakopya niya yung went. Meaning, ipapasulat niya sa estudyante. Okay? Ito po yung language experience approach, ha? Ito po, kunyari po, ito pong salitang went, ay nanggaling sa bata, sa kwentuhan namin ng bata. Okay? Yung iba pong teacher, ipapasulat muna yon, yung word na yon. Halimbawa, grade 4 siya o grade 3, hindi niya mabasa yung salitang went. Okay? Galing yan sa kwentuhan namin, saan ka nanggaling? Where have you been? O sabi ng bata, I went to the market. So, sinunod ko yung went, pinakita ko sa kanya, pinababasa ko, hindi niya mabasa, pero kaya niyang gamitin. Diba? Kaya niyang gamitin sa sentence, hindi lang niya mabasa. So, dun po pumapasok yung language experience approach na gagawin ko, ipapakopya ko muna sa kanya to. So, kokopyahin niya, isusulat niya, diba? Okay, so, halimbawa, sinulat ng bata yung went, kinopya niya, okay, sa notebook. Halimbawa, ayan na po, kinopya niya kunyari yung went, W-E-N-T. Okay, very good. Do you know, sa pwedeng sabihin natin, do you know that is read as went? Went. Okay? Siyempre, sasabihin ng bata, opo, oo yung bata, di ba? So, ang tanong, paano niyang nabasa? Kasi i-memorize lang niya kapag sinabi ni teacher na ito ay went, read as went. Di ba? O, dahil nakita na niya, narinig niya, kinopya niya, naisulat niya, ibig sabihin dapat mabasa niya. So, papasok pa rin po dun yung phonetics approach. Okay? Yung sound. Went. Diba? Went. Ganun po kasi ang sound ng W. Ito, Oh, pag pinagsama-sama po yan, went. So, yun po yung phonetics. So, ibig sabihin, kahit po sa language experience approach, gagamitin pa rin natin yung phonetics. Diba? Kaya po kami sa preschool namin before, talagang phonetics po kami magturo ng reading. Ibig sabihin, tinuturo mo na recognition ng mga letra at susunod doon yung recognition naman, association ng mga sound ng bawat letter. Ikakabit mo sa kanila. Halimbawa, si A, ano ang sound? Ikakabit na natin kay letter A. Diba? So, ganun po eh. So, yun po yung sa language experience. Halimbawa, sinabi ng bata na I buy my things in the bookstore. I buy. O, isulat natin yung buy. Buy. I buy my things in the bookstore. So, sinulat ko bilang teacher, sinulat ko yung buy. Okay? Oh, so,
You bought your things in the bookstore. When did you buy your things? O, syempre, buy. Narinig niya, buy. Hindi po buy, buy. Kasi iba po yung pronunciation ng U sa letter A, ha? Buy. O. So, isusulat ko po yan. Okay? At itatry ko po ipabasa sa kanya itong word na to. Okay? Kung mabasa niya, well and good, I will move on to the next word na sinasabi niya based doon sa kwentuhan namin. Okay? So, kung nabasa po niya, well and good. Kung hindi, again, ipapakopya ko po sa kanya yung word na yan. And then, itatry ko po, siyempre, kokopya niya, maisusulat na niya, di ba? And then, itatry ko po sa kanya na pabasa using the phonetics approach. Sounding ulit ng mga letter. Okay? So, yung sinasabi po natin sa language experience approach na kinakapitalize natin sa interest at saka sa experience, kinukuha po natin kasi yung storya na gusto ikwento sa atin ng estudyante natin, and then doon tayo pipick up ng mga words na sa tingin natin ay hindi nila kayang basahin. Kasi yung mga on, madali lang yung mga on, in, at, kaya nila yon, di ba? Pero based doon sa kanilang kwento, may mga words doon na hindi nila kayang bigkasin, basahin individually or independently from the sentence. Diba? Yun lang word na yun, babasahin nila. Pero they can use it in a sentence. Diba? Kasi nga po, minsan, actually, foundational po kasi ang reading eh. Dapat kasi bata pa tinuturuan talagang mag-read. And actually, sabi ko nga, ang advice ko is phonetics approach po ang pagbabasa. Para ma-decode ang mga sound ng letters at ma-blend, mapagsasama-sama. In that way po kasi, madali siyang matuto talaga magbasa, magiging independent na siya. Kaya kung minsan, kung yung mga anak nyo, naririnig nyo na may hawak kunyari na comics or whatever na reading material, tapos sasabihin niya, encourage nyo po yun. I-encourage nyo yung ganun. Bakit? Mas maganda po yun kasi dinedecode niya, dinedecipher niya yung sound ng bawat letter at pinagkakabit-kabit niya. Kaya kahit hindi niya, ngayon lang niya nakita yung word, the child may be able to read the word. Kahit ngayon lang niya na-encounter yung word. Kasi dinedecipher niya, dinedecode niya yung mga sound ng word at pinagkakabit-kabit niya. At sa pagkakabit-kabit niya ng mga sound, na i-blend niya, na-decipher niya paano basahin ng diretso. Okay? So, mas mahirap po ang language experience approach sa mga toddlers, sa 4, 5, 6, 7. Mas mahirap po yun. Okay? Kaya, sa preschool, dahil ako ay early childhood, okay, ang talagang in-advise ko sa aking teacher before ay talagang phonetics. Phonetics talaga mag-start. Recognition ng letters and then association of the sound of each letters and then blending. Okay? So, yun po yung language experience approach na mahirap ituro kung mas bata ang tuturuan mo. Kasi marami dito sa atin, ang mga anak natin is nasa preschool. Diba? So, mas madali po kung phonetics, mga mommies. Okay? Yung language experience, sa mas matataas na pong level. Yung grade 3, grade 4, ayan na medyo may difficulty. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako before, meron ako estudyante na grade 4, 5 na siya, hindi siya masyadong makabasa. Pero nung tinuruan namin ng phonetics, swak na tutong magbasa. Kasi sa reading, hindi po kailangan ng madalian, ha? Tiyaga-tiyaga po kasi ang pagtuturo ng reading. Hi, Lenny. Tiyaga po ang pagtuturo ng reading. Hindi po pwedeng isang araw lang. Uy, nawala kasi binati ko. Diba? Kailangan po dyan, tsatsagain ninyo ang magturo ng reading. Okay? So, yung pong language experience approach, yan po yung third method. Third method ng pagtuturo ng reading. Okay, so 3 po kasi yung sinabi ko kahapon sa aking reel. Ngayon po medyo lengthy ng konti kaya ni-live ko. Anyway, may recording naman po ito. You can rewatch this
review this one and hear what I said. Kung may question po, pwede naman nyo akong i-PM. Huwag nyo na lang pong i-comment sa comment section kasi kung meron kayong tanong o meron kayong idea din, di ba? I welcome ideas. Hindi po ako sarado sa idea ha, lalo na po yung mga nagtuturo din naman. Huwag nyo pong i-comment kasi right now po, restricted po ako sa pagko-comment. Ewan ko ba kung bakit? Hindi ko maintindihan. Restricted po ako sa pagko-comment. So, hindi po ako makakomment. React lang po ako ng heart, react lang. So, kung gusto niyo pong magtanong, meron po kayong gustong sabihin, okay, you can just PM me your question or clarifications or your suggestion. Okay? You can suggest to me through PM. Okay? Private message na lang po. I-message na lang ako kasi hindi ko kayo masasagot sa comment. I am restricted to comment. I don't know until when. I'm not sure if that is until tomorrow. Okay? So, I really have to make do with the private messaging para we can communicate with each other but not with the comment section sa aking videos and reels because I cannot reply to you in that comment. Okay? And next time po, ang i-discuss ko naman is yung whole word approach. Katulad ng binigay ko example yesterday, paano ba nangyayari yung whole word approach? Kasi minsan, ang mga bata kabisote, di ba? Pag nakita niya, halimbawa, get, G-E-T, okay, sample, get, G-E-T, ito, get, G-E-T, halimbawa, nabasa niya yan as get, tapos, may sumunod na letter, yet, ito, Y-E-T, yet, yung sumunod na letter. Okay? Sa whole word approach, kinakabisado ng bata kung paanong nakasulat yung mga word. Kaya yung yet, pwede niyang basahin as get. Bakit? Kasi magkamukha yung ayos ng mga word. Di po ba? Magkamukha, magkahawig, may resemblance. May resemblance yung mga words na yan. Ang naibilang is the first letter. Di ba? So, actually, itong get and yet na to, hawig naman talaga. Pero ginagamit din namin sa pagtuturo ito sa phonetics using family word. Using families. Okay? May tinatawag kong families kasi para makapagbasa sa phonetics. Ang phonetics po kasi is a step-by-step method of teaching reading. Okay? And please po, ang reading na sinasabi ko, I'm referring to sa toddlers, 4, 5, 6, sinama ko na nga po yung 7 years old kasi maraming grade 1 in other schools hindi makapagbasa. Hindi ba? Marami po yun na grade 1 in other schools na hindi naman sila makapagbasa. So, kaya po, mas okay po ang phonetics. Okay? So, but next time, i-discuss ko naman po yung number 2 na approach, yung po yung whole word approach na in-example ko nga po itong get and yet. Example yan ng whole word approach. Okay? So, for any questions, clarifications, and suggestions, do not comment on this video, but rather PM me. Use the messaging tool. Okay? Para makasagot po ako sa inyo. I cannot reply on the comment section, but I can reply on the messaging tool ng ating FB. Okay? Thank you very much for those who've been here. Si Zel Torres, si Kid West, o si Mami Chris Legaspi, Lenny Villazor, o pinsan ko yan. Si Janet Villanueva, si Teacher Juna. Teacher Juna, hi. Okay, so I will be discussing the second approach, the whole word approach next time. Okay, thank you very much. Bye-bye. Good afternoon.